Ang diary na ito ay galing sa isang batang babae na bagong lipat sa isang hindi nabanggit na bayan sa may bandang Europa. Nakasaad sa diary na ito ang lahat ng nangyari sa kanya sa bahay na iyon sa loob ng 22 araw. Ang mga susunod ninyong maririnig ay nilalaman ng mismong diary na kanyang isinulat na halos 70 taon o higit pa ang nakakaraan. First day. Birthday ko. Bagong lipat din namin ang bahay. Ang saya nila ama at ina. Pero nakita kong umiyak si ina bago kami pumasok ng bahay. Medyo nalungkot ako ng konti. Pero sabi ng aking ama ay kailangang masaya kami dahil birthday ko. Second day. Tahimik dito sa amin. Wala sina ama at ina. Ako lang mag-isa. Ako lang matutulog ulit mag-isa. Akala ko pag bagong lipat na kami, kasama ko na sila lagi. Hindi pala. Sana magkaroon ako ng kalaro. May nakita akong matandang lalaki sa kabilang bahay. Nakaupo lang siya at nakatingin sa labas ng bahay. Bakit kaya? Wala rin kaya siyang kalaro katulad ko? Third day. Kilala ko na yung matandang lalaki. Siya pala si Mr. Cornwall. Mukhang gusto niya ng kalaro, kaya siya malungkot. Lagi siyang nakaupo sa upuang may gulong. May kasama siyang lalaking lumalabas ng bahay. Tahimik lang siya at di nagsasalita. Gusto ko siyang makalaro para parihas na kami ni Mr. Cornwall na maging masaya. Magpapaalam ako kina ama at ina. Fourth day. Sarado ang kwarto. Bakit kaya? Nakatingin na lang tuloy ako kanina sa bintana at nakatingin kay Mr. Cornwall sa kabilang bahay. Malungkot din siya at nakatingin din sa labas ng bintana. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko siyang makalaro. Malungkot na nga ako sa dati naming bahay. Pati rin pala dito wala rin akong kalaro. Gusto ko na tuloy umiyak. Fifth day. Sarado na naman ang kwarto. Nalimutan ata nila ama at ina na buksan ang pinto. Sumilip na lang ako sa bintana para makita si Mr. Cornwall. Gusto ko na siyang makalaro at makausap. Marami akong gustong ikwento sa kanya. Bakit kaya lagi siyang malungkot at nag-iisa? Nasaan na iyong kasama niyang nakita ko? Iniiwan din kaya siyang mag-isa sa kanyang bahay tulad ng ginagawa sa akin nila ama at ina? Mukhang tulog si Mr. Cornwall. Kanina pa siyang umaga nakapikit. Sixth day. Wala si Mr. Cornwall sa bintana ngayon. Pero madaming tao sa bahay nila. Lahat sila nakaitim. Bakit ganun? Kung kailan maraming tao sa bahay niya, saka ko naman siya di makita. Di pa rin bukas ang kwarto. Sarado pa rin. Bakit kaya? Seventh day. Malungkot ang araw na ito. Wala pa rin si Mr. Cornwall. Nakakawalang ganang magsulat. Gusto kong umiyak. 8th day and 9th day walang naisulat sa diary. 10th day. Sa wakas, andito na ulit si Mr. Cornwall. Kaso bakit ganun? Nakatalikod siya at nakatayo. Anong nangyari sa inuupuan niyang may gulong? Kaya siguro siya nawala dahil sira na iyong... Oo nga, baka nga. Tinatawag ko siya pero hindi siya lumilingon. Pero okay lang, at least nandito na siya. Di na ako malulungkot ulit. Nakakaawa naman si Mr. Cornwall. Pagod na ata siya sa kakatayo. Ano kayang ginagawa niya? Nakatalikod lang siya at nakayuko. Gusto kong malaman pero okay lang, masaya na ako. 12th day. Nalulungkot ako kay Mr. Cornwall. Bakit hindi siya gumagalaw doon? Natatakot na ako sa kanya. Baka magkasakit siya sa kakatayo. Nasaan na yung kasama niyang lalaki at yung mga maraming taong nakaitim? Ni isang tao, wala na akong makita na pumapasok sa bahay nila. Gusto ko siyang pasayahin. Gusto ko ring sumaya. 13th day. No entry.
pero may bahid na nabasa ng tubig ang pahina. 14th day. Hindi ako nakasulat kahapon. Takot na takot ako kay Mr. Cornwall. Bakit niya ginawa sa akin iyon? Kahapon, pagsilip ko, nakatingin na siya sa akin. Matutuwa na sana ako, pero nakakatakot ang itsura niya. Wala siyang mga mata, tapos nakanganga siya ng malaki. Tapos lumipad siya papunta sa bintana ko. Buti hindi niya ako nakita. Umiyak ako ng madami. Natatakot na ako sa kanya. Ayoko na kay Mr. Cornwall. Di ko na siya kaibigan. Ayoko munang sumilip sa bintana ngayon. Sana buksan na nila ama at ina ang kwarto. 15th and 16th day, no entry sa diary. 17th day, nakapilas ang pahinang ito pero merong bakat na ang pagkakasulat sa kabilang pahina. 18th day, nakakatakot. Ayoko na dito. Mas masaya sa dati naming bahay. Wala si Mr. Cornwall sa kanila. Saan kaya siya pumunta? At bakit ang daming nakahiga sa labas ngayon? Doon ba nila gustong matulog? 19th day, maingay sa labas. Nakakatakot ang mga sigaw ng tao. Anong ginagawa nila? Hanggang ngayon di pa binubuksan nila ama at ina ang kwarto. Sana may magbukas ng kwarto. 20th day, sino yung mga taong nagsusunog sa bahay ni Mr. Cornwall? Nakakatakot mga itsura nila. Di ko maintindihan ang itsura nila. Ayoko sa kanilang makipagkaibigan. Sinusunog nila yung bahay ng dati kong kaibigan. Maingay na naman sa labas. Madaming sumisigaw. Ano kaya ang ginagawa nila? Nakakatakot ang mga sigaw nila. Mukhang hindi sila masaya. Malungkot din ata sila tulad ko at ni Mr. Cornwall. Sana maging masaya rin sila at magkaroon ng kalaro. 21st day. Ano nang nangyayari sa lugar na ito? Bakit sarado pa rin ang kwarto? Iyak na ako ng iyak. Di pa rin nila ako marinig. Tulong! Tulong! Ayoko na dito. Si Mr. Cornwall, sana bumalik na siya. Siya lang ang kaibigan ko dito. Kahit tinatakot niya ako, siya na lang ang pag-asa ko. Sana pumunta siya dito ngayon. Sana. 22nd day. Maingay sa baba ng bahay namin. Madaming usok na dito sa loob ng bahay. Anong ginagawa nila ama at ina? Iniwan na ba nila ako? Ayaw na ba nila sa akin? Sobrang takot at lungkot ako. Hindi rin dumating si Mr. Cornwall. Wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Kung sino man ang makakabasa nito, sana makita at makalaro ko rin siya. Maging kaibigan. Ganito ako kalungkot. Walang laging kasama, nag-iisa. At sana huwag akong takutin tulad ni Mr. Cornwall kahit isa akong hindi na ituloy ang sulat. Diyan nagtatapos ang nilalaman ng diary. Medyo sunog ang bandang likuran nito pero buti na lang ay nababasa pa ang mga nakasulat. Nakita ang diary na iyon 70 taon na ang nakakaraan sa bandang Europa. Walang makatanda kung saan saktong lugar sa Europa. Ang huling nakakaalam kung saan natagpuan ang diary ay pumanaw na. Pero sabi ng iba, may kasama daw itong isang malaking babaeng manika noong nakita ang diary. May nakitang nakasulat daw sa likod ng manikang iyon na property of her mother, Shaia. Kaya pinamagatan ang diary ng The Diaries of Shaia's Daughter. Nang isa sa mga nagtabi ng diary, sabi nung mga unang nakabasa nito ay medyo may pagka-dark red ang tinta ng pagkakasulat sa mga litra. At dahil doon nagkaroon ng haka-haka na baka dugo daw ng tao ang ginamit sa pagsulat dito. Maraming hindi naniniwala sa haka-hakang iyon hanggat isang araw, 7 taon na ang nakakaraan ay may nakitang pilas ng papel sa isang kwarto ng isang doktor na kamamatay lang malapit sa hilagang Europa.
Mukhang pinilas ito nung unang nakakita ng diary at idinala sa doktor na iyon. Ang mga sumusunod na maririnig ninyo ay ang nakasulat sa 17th day ng diary. Ito ang naisulat sa 17th day. 3 araw nang nakatayo si Mr. Cornwall sa harap ko. Pero habang tumatagal, parang hindi ako natatakot at blank. Hindi na tinapos ang pagsulat ng sentence na ito. Naubusan ako ng tinta kanina. Buti na lang may tumatagas pang tinta sa labas ng pinto nila ama at ina. Ang dami na. Buti hindi pa natutuyo. Pulang-pula ang kulay. Ayaw pa rin nilang buksan ang kwarto nila. Nagalit ata sila sa akin. Kinausap ko lang naman sila saglit para magpaalam at makipaglaro kay Mr. Cornwall noon at nagulat sila sa akin. Pumasok sila bigla ng kwarto nila at isinara. Ama at ina ko sila pero ayaw nila ako papasukin ng kwartong iyon. Laging sarado. Di ko na rin sila naririnig. Huling rinig ko ay maingay silang dalawa sa loob. Pero hanggang ngayon nasa loob pa rin sila. Dahil nasisilip ko silang dalawa na magkadikit pa rin sa pinto at nakatayo. Nakikita ko dahil sa reflection ng salamin nila sa loob. Buti binibigyan nila ako ng tinta. Ubos na iyong mga dati kong tintang naipon sa dati naming bahay. Ilang araw na rin silang ganun. Anong ginagawa nila? Ginagaya ba nila si Mr. Cornwall? O si Mr. Cornwall ang gumagaya sa kanila? Ang ingay sa labas, puro sigawan ng mga tao. Ano kaya iyon? Ang isang katanungan mula nang makita ang diary na ito na hanggang ngayon ay isang malaking katanungan pa rin. Kung may opinion po kayo sa kwentong ito, please comment down below. At maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay at pagsuporta sa channel na ito. Hanggang sa muli. Shoutout po pala dyan sa tropa natin sa pamumuno ni Cobra at mga kasama na sina AJ Put, ni Boy Tigas, si Lalin, si Kling, si JR, si Tata, si Muko, Vodka at sa buddy kong si Leopard. Yun, shoutout. Mag-ingat kayo palagi. God bless.